Bakit? Bakit pakiramdam ko iba yung masahe mo? Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Po? Anong iba po? Masyado po bang madiin? Amoy peppermint at lavender. Yan ang amoy ng mundo ko gabi-gabi. Sa loob ng apat na sulok ng dim light ng kwartong ito, ako ang tagapag-alis ng pagod ng iba. Masakit sa kamay, nakakangawit sa likod, at minsan ay nakakabuhos ng pasensya. Pero nagbabago ang lahat tuwing Biyernes. Pagbukas ng pinto, ibang hangin ang dala niya. Hindi lang siya basta kliyente na magbabayad at aalis. Siya si Sir Conrad, ang lalaking nagparamdam sa akin na sa kabila ng pagiging hamak na masahista ko, may halaga ako. Sa bawat haplos ko sa likod niya, puso ko ang higit na nagpapagod. Pagod na sa kakatibok ng mabilis at kakasigaw ng pangalan niya na hindi ko naman pwede angkinin. Ito ang kwento ng aking mga kamay at ng pusong nagmamahal sa kanya ng lihim. Ako si Kael, 22 anyos, tubong probinsya na nakikipagsapalaran sa Maynila para makatulong sa pamilya. Hindi madali ang buhay dito. Akala ko noong una, daling makahanap ng trabaho na related sa kurso ko. Pero dahil undergrad ako, bagsak ako sa pagiging on-call na masahista sa isang exclusive spa sa Quezon City. Serenity Spa ang pangalan ng lugar. Pero sa loob ko, laging magulo. Laging maingay ang mga alalahanin ko sa bayarin. Kuryente, tubig, padala sa probinsya at pambili ng pagkain. Sa trabahong kong ito, bawal ang judgment. Iba't ibang klase ng tao ang umihiga sa massage bed ko. May matatabang negosyante na sobrang demanding. May mga turistang kuripot mag-tip at may mga bastos na pasimpleng humihirit ng extra service na agad ko namang tinatanggihan ng magalang. Prinsipyo na lang ang meron ako. Ayoko pang mawala yun. Pero iba si Conrad. Naalala ko nung una siyang pumunta dito. 3 buwan na ang nakakaraan. Bago pa lang ako nun, kabado, nanginginig pa ang kamay ko habang hawak ang langis. Pumasok siya. Nakasuot pa galing opisina. Mukhang strikto. Hard massage. Ang sabi niya sa receptionist. Ako ang na-assign. Akala ko susungitan ako. Pero noong tinanong ko kung masyadong madiin, sumagot naman siya ng mahinahon. Sakto lang, Kael. Salamat. Simula noon, naging regular siya. Every Friday, 8 p.m. Book na yun para sa kanya. At sa loob ng 3 buwan, nahulog ako sa kanya nang hindi ko namamalayan. Gwapo si Sir Conrad. Nasa mid-30s na siguro siya. Morenong matangkad, may defined the muscles kahit hindi sobrang bulky, at laging mabango kahit galing sa trabaho. Pero hindi lang itsura ang nagustuhan ko. Yung kabaitan niya. Siya lang yung kliyenteng kinakamusta ako. Kumain ka na ba? Hindi ka ba napapagod? Yung mga simpleng tanong na yon, parang musika sa tenga ko. Sa dinami-dami ng tao na tinatrato akong parang makina na taga-masahe, siya lang ang trumato sa akin bilang tao. Isang Biyernes ng gabi, malakas ang ulan. Suspended ang pasok sa iba pang opisina pero bukas kami. Wala kaming masyadong customer. Nakaupo lang ako sa pantry, hinihintay kung darating ba siya. Sabi ko sa sarili ko, malabo yan. Ang lakas ng bagyo eh. Pero saktong 8:00, bumukas ang pinto. Pumasok si Sir Conrad. Medyo basa ang laylayan ng slacks niya at may bitbit na payong. Sir Conrad, akala namin hindi na kayo dadating. Bati ng receptionist namin. Umiti siya. Kailangan ko ng pahinga eh. Nandiyan ba si Kael?
Napatalo ng puso ko. Hinahanap niya ako. Agad akong lumabas mula sa pantry. Inayos ang uniforme ko at tagpunas ng muka. Good evening, sir. Good evening, Kael. Bati niya. Ang lalim ng boses niya. Parang umahaplo sa sistema ko. Pumasok kami sa cubicle 4. Ito ang paborito niyang kwarto dahil nasa dulo at tahimik. Sinindihan ko ang scented candles at pinatugtog ang instrumental music. Magbihis na po kayo, sir. Iwan ko muna kayo. Sabi ko, standard protocol. Pagbalik ko, nakadapa na siya sa kama. Nakatakip ang tuwalya sa bewang pababa. Ang kinis ng likod niya. Ang bawat kurba ng muscle niya sa balikat ay kabisado na ng mga daliri ko. Kumuha ako ng langis, peppermint oil, ang paborito niya. Pinainit ko muna ito sa mga palad ko bago ko ilapat sa balat niya. Nagsimula ako sa balikat. Ang tigas. Ramdam ko ang lamig na sumuot sa kalamnan niya at ang stress na naipon sa buong linggo. Ang dami niyo pong lamig, sir, ah. Una ako habang dahan-dahang minamasahe ang trapezius muscles niya. Oo nga eh. Sobrang toxic sa office. Sagot niya. Nakamuffle ang boses niya dahil nakasubsob ang mukha sa butas ng massage pet. Ikaw, Kyle. Kumusta ang linggo mo? Eto po, sir. Okay naman. Nakakapagod pero kailangan kumayod. Sagot ko habang bumababa ang hagod ko sa likod niya. Para sa pamilya? Opo. Nag-aaral pa kasi yung bunso kong kapatid sa probinsya. Kailangan ng tuition. Nararamdaman kong umaangat ang ulo niya ng kaunti para tignan ako saglit bago sumubsob ulit. Ang bait mong kuya. Swerte sila sa'yo. Namula ako. Buti na lang madilim. Salamat po, sir. Tumahimik kami. Ang tunog lang ng ulan sa labas at ang instrumental music ang naririnig. Sa bawat hagod ng kamay ko, ibinubuhos ko ang nararamdaman ko. Ito lang naman ang paraan para maiparating ko sa kanya ang pagmamahal ko. Sa pamamagitan ng pag-aalaga. Gusto kong tanggalin lahat ng sakit sa katawan niya. Gusto kong gumaan ang pakiramdam niya. Habang minamasahe ko ang braso niya, bigla akong napaisip. Hanggang dito na lang ba ako? Tagamasahe ng lalaking pangarap ko? Ang layo ng agwat namin. Siya, successful na businessman, base sa mga kwento ng receptionist namin. Ako, high school graduate na masahista. Langit at lupa, suntok sa buwan. Natapos ang isang oras. Sir, tapos na po. Do you want some stretching? Yes, please. Sabi niya at dahan-dahang bumangon at umupo sa gilid ng kama. Nakatalikod siya sa akin. Pumwesto ako sa likuran niya para i-stretch ang mga braso niya. Sobrang lapit ng katawan ko sa kanya. Amoy na amoy ko ang natural niyang bango na umahalo sa amoy ng peppermint oil. Naramdaman ko ang init ng balat niya sa balat ko. Pagkatapos ng stretching, humarap siya sa akin. Nakaupo pa rin siya sa kama. Ako naman ay nakatayo sa harapan niya. Salamat, Kyle. Gumaan ang pakiramdam ko. Sabi niya habang nakatitig sa akin. Iba ang titig niya ngayon. Hindi tulad ng dati na parang inaantok lang. Ngayon, parang may hinahanap siya sa mga mata ko. Wala nga naman po, sir. Trabaho ko po yun. Sagot ko. Iiwas sana ng tingin para kumuha ng mainit na towel. Pero hinawakan niya ang pulso ko. Natigilan ako. Napatingin ako sa kamay niyang nakahawak sa akin. Tapos sa mukha niya. Sir? Kyle. Tawag niya. Pwede bang magtanong? Ano po yun, sir? Kinakabahan ako. May mali ba akong nagawa? May masakit ba akong napindot?
Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Po? Anong iba po? Masyado po bang madiin? Hindi. Iba kasi. Parang may ingat. Parang personal. Hindi ako nakasagot. Gusto kong sabihin, oo sir, personal to kasi mahal kita. Kasi gusto kita. Pero nananatili akong tikom. Natatakot akong mawala ng trabaho. Bawal ang relationship sa client. Policy yun. Imagination niyo lang po siguro yun sir. Dahil pagod kayo. Ipalusot ko. Pilit na tumatawa ng mahina. Tumayo siya. Mas matangkad siya sa akin ng kaunti. Biglang lumiit ang espasyo sa pagitan namin. Kyle, straight to the point na tao ako. Hindi ako magaling sa paligoy-ligoy. Huminga siya ng malalim. Pumupunta ako dito tuwing Biyernes dahil hindi lang masakit ang likod ko. Nanlaki ang mga mata ko. Po, kaya ko namang magpumasahe sa iba. Kaya ko namang magpa-home service pero dumadayo ako dito sa Quezon City kahit traffic. Kahit pagod ako. Dahil gusto kitang makita. Wait, tama bang naririnig ko? Nananaginip ba ako? Kung panaginip to, ayoko nang magising. Sir Conrad? Conrad na lang. Huwag mo na akong i-sir kapag tayong dalawa lang. Sabi niya. Hinawakan niya ulit ang kamay ko. Pero ngayon, magkahawak kamay na kami talaga. Alam kong delikado tong sasabihin ko. Baka mailang ka. Baka iwasan mo ako. Pero ayoko nang itago. Gusto kita, Kyle. Para akong binubuhusan ng malamig na tubig at mainit na kape ng sabay. Halo-halong emosyon. Kilig. Takot. Saya. Sir Conrad, hindi po ba bawal to? Kliyente ko kayo. Masahista niya lang ako. Umiti siya ng malungkot. Ano naman kung masahista kita? Marangal na trabaho yan. At ano naman kung kliyente mo ako? Tao rin naman ako na nagmamahal. Ang tanong lang naman dito, Kyle, may pag-asa ba ako? O nararamdaman ko lang yung pag-aalaga mo dahil mabait ka lang talaga? Tinatikan ko siya. Nakita ko ang sinseridad sa mga mata niya. Wala akong nakitang pangmamata. Wala akong nakitang laro. Totoo siya. Binitawan ko ang towel na hawak ko. Wala na akong pakialam sa rules. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ito na yung taong pinapangarap ko. Nasa harap ko na. Nagtatapat na. Tanga na lang ako kung papakawanan ko pa siya. Hindi lang ako mabait, Sir Conrad. Sagot ko. Garalgal ang boses. Kaya ako ginagalingan ng masahe sa'yo. Kaya kita inaalagaan kasi gusto rin kita. Matagal na. Nakita ko ang pagliwanag ng mukha niya. Nawala ang pagod sa mga mata niya. Bigla niya din akong niyakap. Mahigpit. Yung yakap na parang ayaw na niyang bumitaw. Amoy na amoy ko siya. Ang init ng katawan niya. Tumatagos sa uniforme ko. Gumanti ako ng yakap. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang nagmamasahe. Ako ang niyayakap. Ako
ang inaalagaan. Salamat. Bulong niya sa tenga ko. Salamat at hindi once. Kumalas siya ng kaunti at hinawakan ng mukha ko. Simula ngayon, hindi na lang kita basta kliyente mo. At hindi ka na lang basta masahista ko. Ano na po tayo? Tanong ko. Medyo naiiyak sa tuwa. Tayo na. Sabi niya sabay ngiti. Kung okay lang sa'yo, iligawan kita araw-araw. Kahit tayo na. Tumawa ako habang tumutulo ang luha. Agad-agad? Wala man lang ligaw stage? Matagal na akong nanliligaw. Hindi mo lang halata. Yung mga tip ko sa'yo, yung chocolates noong Valentine's, yung pagtatanong ko sa buhay mo, ligaw na yun. Paliwanag niya. Oo nga pala. Siya lang ang nagbibigay ng sobrang laking tip na halos katumbas na ng sweldo ko sa isang araw. Siya lang ang nagbibigay ng chocolate bar noong February. Akala ko namimigay lang siya sa lahat ng staff. Special pala ako. Siraulo ka talaga, Conrad. Sabi ko, first time na hindi gumagamit ng po o sir. Ang sarap pakinggan. Siraulo sa'yo. Banat niya. So, ano? Deal? Tumango ako. Deal. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na puno ng respeto at pangako. Magbihis ka na. Hatid na kita pa uwi. Hintayin lang kita sa labas. Lumabas siya ng cubicle na may ngiti sa labi. Naiwan ako doon. Nakatayo. Tulala. Pero punong-puno ng saya ang puso. Tinitigan ko ang mga kamay ko. Ang mga kamay na kanina ay pagod na pagod. Ngayon ay parang may bagong lakas. Ang masahista at ang kanyang suki. Isang kwentong akala ko sa mga nobela lang nangyayari. Pero totoo pala. Hindi hadlang ang estado sa buhay. Hindi hadlang ang trabaho. Kapag tinamaan ka na ng pag-ibig, kahit sa loob ng isang maliit at madilim na massage room, makikita mo ang liwanag. Simula noong gabing yun, nagbago na ang Biyernes ko. Hindi na lang ito araw ng trabaho. Ito na ang araw ng aming pagkikita. At sa bawat haplos ko sa kanya, wala nang halong pagtatago. Bawat pisil, bawat hagod ay nagsisigaw ng mahal kita. At alam kong sa bawat pagpunta niya dito, hindi na lang pahinga ang hanap niya. Uuwi siya na dala ang puso ko. At uuwi ako na dala ang pagmamahal niya. Ito ang lihim sa loob ng Serenity Spa. Ang lihim na hindi ko na kailanman itatago sa sarili ko. Ako si Kael, ang masahista ni Conrad. At ito ang aming simula. Tapos na ang shift ko bilang masahista para sa gabing ito. Pero ang shift ko bilang partner niya, nagsisimula pa lang. At handa akong mag-overtime habang buhay. Ang